Hello po sa lahat, kumusta na? It's been a while na medyo matagal tayo nakapag-upload ng video for Vision. So ito kasi, bago mangyari, agapan ko na. So ito yung mga vision natin sa probinsya. Bali, itong video na gagawin ko is 3. So, kumbaga, isa sa probinsya, isa sa Luzon, saka isang combination numbers. So, i-remind ko lang sa lahat bago tayo mag-start, nasa sa inyo pa rin yung paniniwala. Okay? Kung naniwala man kayo o hindi, basta ang mahalaga ay naging maingat kayo. Naging aware kayo. Wala naman pong masamang ano nito. Kailangan talaga natin tanggapin na sa mundo hindi lang puro positive. Mas marami nga ang negative. Negative, isang reason yan kung bakit tayo natutong lumaban sa buhay. So, kailangan natin tanggapin. Basta huwag kayong magpapatalo. Huwag kayong magpapatalo sa dala ng takot, mga imagination nyo. Ang mahalaga nyong gawin is mag-pray kayo. The best way, mag-pray kayo na sana wag mangyari. Okay. Umpisa natin ng Bukidnon. Dito sa Bukidnon, sa vision ko bago matapos ang taon, halos kasi hindi ko mabilang yung mga lupang gumuguho. Ito lang alam naman niyo na the year of 2022 is a year of disaster. Sinabi ko na po sa inyo yan from the start of the year. So yung landslide, mas malamang makaranas talaga ang Bukidnon ng sobrang baha. Mga taga-Bukidnon, is better to be ready than hindi kayo prepare. Mas mahirap po yun. Marami ako nakita sobrang daming kabahayan na lumubog o natabunan ng lupa at baha. Isang hagupit ng hamon ng kalikasan na halos nilimas ang buong bahagi ng Bukidnon. Mga taga-Bukidnon, mag-pray lamang po tayo. Lagi natin tandaan na may bagyo pa po. Hindi pa po natapos yung mga bagyo. Na which nakita ko talaga na ang Bukidnon talagang apektado. Maging maingat lamang lahat. Lalo sa mga kabataan o mga kababaihan Kasi may nakita ko yung panghalay na may kasamang krimen. So mga taga-Bukidnon, huwag nyo basta, ipagkatiwala yung mga anak nyo kung kani-kanino. Okay? Yung panghahalay po, nakikita ko po sa inyo mangyayari pa lamang po ito. Tsaka mga taga-Bukidnon, merong pangyayari na yung mga lamang dagat ay lumalapit sa dalampasigan. So, sa sobrang dami po nito, talagang nakita ko sobrang dami. May nakita din akong isang sunog na hindi kalayuan sa gas station. O, iisipin mo naman maulan na, malakas lang ang ulan, makulimlim pa, nasunugan pa rin. So maging maingat lamang po tayo Halos marupok na kasi yung Alam mo yung ang problema dito sa sunog na to, isa siyang factory. Ang problema lang kasi, bukod doon sa factory, bukod doon sa isang bahagi na nasunog, marupok na, mabilis kumalat yung apoy. So mga taga-Bukidnon paggawaan po ito, isang factory yung isa Ito yung mas matindi kasi factory ito. Kailang factory po yan sa may Bukidnon. Lalo na po yung lindol, mga taga-Bukidnon. Bago matapos ang taon, makakaranas kayo ng lindol. Lalo na po sa taong 2023. So mag-ingat po tayo lagi tayo manalangin. Hindi ko to ginusto at ayoko yung talaga kumari lang. Wag naman. Kasi maraming masisira, maraming pinsala na dulot nito. Bicol Vision. Maging sentro ang Bicol sa balita bago matapos ang taon sa salitang krimen. Okay? Minsan, makita mo na lang yung katawan ng tao sa tabi-tabi. Minsan, may krimen na hindi sinasadya at sinasadya. Nadadamay. Basta isang krimen na parabang walang takot ang mga taong gawin ito. Parabang mayroon silang ipapahiwatig. Saka mga taga-Bicol kasi ito inuulit ko talaga, malinaw talaga sa vision ko Hindi ko maintindihan kung bakit yung mga volcano is naging taal. Alam mo yung nag-erupt na, gusto pang umulit. So, same ito nakita ko dito Mga taga-Bicol, hindi ko po kayo tinatakot hindi ko kayo tinatakot. Sinabi ko lang dito kung ano nakita ko sa vision ko. Pero dito kasi nakita ko yung pag-eruption. May eruption ako nakita dito mga taga-Bicol. May nangyari na from the before. Di ba naalala nyo, nag-post ako, Sorsogon, Bicol. Marami sa inyo nag-request sa akin na i-delete, alisin nyo, kasi mga tao nag-panic. So, instead na pakinggan nyo, instead na mag-pray kayo, instead na mag-ready kayo, mas ginusto nyong biglaan na lang kayo. So, masakit po yun.
So may nakita pa akong pag-eruption ha. Isang bahagi po ng ano ha, lupa, kalupaan po ito ha, na mayroon siyang naisip pahiwatig eh. Hindi mo malaman kung isang buhangin or marupok na alikabok na putik na lumulubog, lumilitaw. So maging maingat lamang po kayo ng mga mga taga Bicol dahil makakaranas po kayo ng malakas na lindol bago matapos po ang taong ito. So mga taga Bicol, hindi ko po kayo tinatakot, pero pinaremind ko po sa inyo ha, pinapaalala ko po sa inyo na ito babala lamang. Nasa inyo to ko susundin. Ako talagang minabuti ko siyang, pag nakita ko sa vision ko, sinusulat ko kaagad. Kasi ayoko nang may nakaligtaan ako. Sa mundo ito walang perfecto. Lahat ay nagkakamali. So I just wanted to be sure sa lahat ng mga sinasabi ko. Ano nakikita ko? Makaranas kayo lalo sa parating na taon. Bicol, talagang ang lindol. May nakita akong isang napakalaking sunog na mangyari pa lamang at hindi to kalayuan sa isang police station. Hindi rin to kalayuan sa palengke. May nakita na akong poste na tinamaan siya ng malakas ng kidlat. Ngunit may nasawi. Baga yung pag-spark ng malakas na kidlat, mayroong natamaan na tao na talagang himala na lang kung mabubuhay po siya. Kumbaga, yung incidenting ganito, lalo na po pagdating sa aksidente mga taga Bicol, talagang bakit ang lakas ng aksidente nyo yung nakikita ko? Para bang sentro kayo ng balita sa place ninyo. Maging maingat lang po tayo at huwag nating kalimutan ng manalangin palagi. Tandaan niyo po yung mga Bicol ha. Camiguin Vision. Okay. May mga ilang tornado at kidlat ako nakita na mangyari pa lamang. Nagdulot po ito ng pinsala at meron pong buhay na nawala. So, kahit na sabihin ninyo na normal lang yan, well, hindi po normal ang mawala ng mahal sa buhay. So, mas mainam pa rin yung mag-ingat. Mas mainam na mayroon kayong idea at alam po ninyo. 3 sunog ang nakikita ko na mangyari pa lamang sa Camiguin. Ang isa po ay hindi, nakita ko to sa isang computer shop. Hindi to kalayuan na, malapit na to sa may computer shop. Ang isa naman ay isang paggawaan nito. O matawag natin factory. Basta mga taga Camiguin maging maingat lamang po kayo sa lahat talaga ng bagay na maging sanhi ng sunog. Huwag po tayo lagi magpapakampante. Tsaka isa pa, naging laman po kayo ng balita, lalo na po sa lindol at kasunog. Nakita ko rin yung makaranas kayo ng hagupit ng bagyo. Ngunit, ang baha kasi nito is maiugnay ko to sa yung akala mong lumubog kayo sa matinding pinsala nito. May nakita rin akong mga ilang krimen. Lalo na po sa mga reporter diyan sa Camiguin. So mga taga Camiguin, maging maingat po tayo. Basta huwag lang po natin kalimutan ang manalangin palagi. Huwag po ninyo bigyan ng kahulugan ng masama kasi sasabihin nyo, puro na lang negative. Puro na lang, ganun talaga. Kaya nga ang tao natuto dahil sa negative, di ba? Ang negative can be positive. Pero kung ang isang positibo, pwede siyang maging negative. It depends kung paano ka. Kung paano mo ito tinatanggap. Kapis, isang bagyo na mangyayari pa lamang. Mangyayari pa lang ito ngunit kakaiba ito. Kumbaga, may kasama po siyang halong yanig ng lupa. Isang bagyo ito na matawag natin na malakas sa history pa lang ng Kapis. Isang pagyanig na dulot ng matinding pinsala at minasawi po sa lindol na to. Dahil yung pinsala na dulot nito ay, kumbaga yung pagyanig, meron pong taong natabunan. So, hindi talaga natin hawak yung iba talaga ang pinakamatinding kalaban is kalikasan. Tandaan po na yun may nakita akong paguho ng bahay. May nakita rin akong 2 tulay na masisira. Kumbaga sa lugar ito na mabato. Sa paligid nito, kumbaga sa paligid ng tulay, mabato po ito 2 tulay po ito at mga taga-Kapis. Ang isa naman ay dinadaanan talaga ng mga sakyan. Aksidente na halos pa ulit-ulit na mangyari. Maging maingat lamang sa pagmamanyo, lalo na sa mga daanan na walang ilaw sa gabi. So mga taga-Kapis, manalangin lamang tayo palagi. Huwag ninyong ibahin, huwag ninyong masamain kung ano man yung nakita ko sa vision ko kasi ito ay paalala lamang. Masbate Vision. Ito rin, bagyo rin natatamaan ng Masbate. Isang mahabang bahagi ng lupa na nakita ko na gumuho, para pa siyang nabiyak.
nagtuloy-tuloy. So, sa tindi ng biglaang pagbiyak niya, may nakita ko na sawi, apektado yung mga apektado masyado ang masbate sa hamon ng kalikasan. Dahil mahintulad ko ito sa trahedya na mga nangyari. Kasi mga nakaraan, may mga naranasan yung mga worst na hamon ng kalikasan ang masbate. Ito, may hambing mo siya doon. Worst pa. 2 lindol ang makita ko na mangyari pa lamang. Isang malakas na lindol. At nakita ko na hindi naman gaano kalakasan yung isa, ngunit maulan. May ulan po itong kasama. Sa panahong ito kailangan na mga taga Masbati, kailangan nyo ito yung pagkakataon ko saan talagang manalangin kayo. Kasi isa sa mga bagyo na mangyari pa lamang ay matindi talagang pinsala na dulot ito sa inyo. Di ba karamihan naman sa mga bagyo sa mga ibang lugar talaga kung saan yung madalas na tumama. Ito taga Masbati parang ito yung past na nangyari na naulit na tatatak sa puso ninyo May nakita akong malakas na ulan. Ngunit ito ay itong ulan kasi na to, hindi ko siya masabing bagyo lang. Palagay natin habagat. Ang problema lang kasi is walang tigil. Sa walang tigil niya, nag-cause ito ng landslide, nag-cause ng matinding pinsala. At minsan nang dahil sa ulan na to, maraming aksidente nangyari. Mga taga-Masbati manalangin lamang po kayo. Kumbaga, alam ko naman po sa inyo dyan sa lugar ninyo is talagang ang mga tao dyan, always na sinasabi sa akin na, Madam, lagi kami nagpipray. Is that the best thing? Napakagandang bagay po yan pakinggan. Basta tandaan lang po ninyo, pagdating sa hamon ng kalikasan, Diyos lang talaga ang pwede natin kapitan dyan. Kasi kahit sino mang tao sa mundo ay hindi kaya pigilan yan. Kung meron man pwede magpigil dyan ng Diyos lang. Hindi yan sakit na pwedeng magamot. Pag naglindol, hindi mo siya pwedeng gamutin para hindi siya lumani. Ito, kasi minsan, kasi sa atin, nagpe-pray out wala sa, sa damdamin nila. Basta lang nag-pray, basta lang nagsimba. Hindi kasi ganun yun. Tandaan ninyo, matindi po yun, na pagdating sa hamon ng kalikasan, ito talaga yung pinakamatindi. So tandaan ninyo na hindi pa tapos yung mga bagyo na papasok, marami pa po. At gaya na sinasabi ko sa inyo na may bagyo na may kasama pong lindol. Zamboanga at Zambales. Itong 2 lugar na ito, makaranas ito ng matinding ulan at baha. Kahit pagyanig ng malakas na lindol ay danasin ng 2 lugar na ito. Aksidente na halos paulit-ulit na maranasan ng Zamboanga at Zambales. At sa mga lugar na danasin ng pagkasira ng tulay, isa dito ang Zamboanga at ang Zambales. Ang aksidente din sa karagatan ay nakita ko sa Zamboanga at Zambales. Isang lugar, kumbaga, kung saan nag-angkatan ng mga gulay, may nakita ko diyang sunog, isang krimen. Basta mag-ingat yung mga nag-aangkat ng gulay dyan. Lalo pag bumabiyahe kayo, sila may aksidente yung nakita ko para sa inyo, may nakita na akong krimen. So huwag basta magtiwala kahit kanino. Lagi niyo tandaan na sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, panalangin ang huwag natin kalimutan. So maging maingat. At gaya sinasabi ko sa inyo, nasa sa inyo po yung kung paniwalaan nyo yung mga sinasabi ko. Kung ano man nakita ko sa vision ko ay sinasabi ko lang po sa inyo. Ngayon, nasa sa inyo na po kung paano nyo ito po unawain at intindihin. Ang mahalaga, mag-ingat po tayo. Maraming po salamat.